Hindi, nakikiusap ako. Brendan, nakikiusap ako. Tumingin si Lance kay Stacy, at biglang napagtanto na ang sisiw na ito ay parang hindi nakikilala, kung gaano siya ka-arrogant at kaangasan noon, at kung gaano siya kabisyo at kataas-taas ng pag-iisip, at hindi siya maaaring magkamali kahit kaunti. Ngayon, ito ay ganap na kabaligtaran, na para siyang naging malambot na babae. Kinawian ni Lance ang kanyang kamay, sige, sige, sige. Salamat, babalik talaga ako sa loob ng 3 araw. Pasasalamat na sabi ni Stacy. Tumingin si Lance sa kanyang pag-alis, medyo naguguluhan, paano kaya magbabago ng husto ang personalidad ng isang tao, maaaring sa huling pagkakataong pinahirapan ni Lance ang kanyang kaluluwa, ito ba ay talagang nakakatakot? Siya ay lubos na nakumbinsi kay Lance. Tumigil si Lance sa pag-aalaga sa kanya at nagpatuloy sa paglinang ng kanyang sarili. Sinisikap din ni Belinda na linangin ang kanyang sarili. Makalipas ang 3 araw. Si Stacy ay talagang bumalik sa inang madaling araw. Unang dumating si Stacy sa silid ni Lance. Bumalik. That, Brendan, can I help you? About you wanting to take the first class immortal. I can go and beg my uncle knows level 2 Scientian masters and can introduce you to them so that you can successfully assess the level 1 Scientian. Sabi ni Stacy. Sinabi ni Lance, natatakot ako na ikaw mismo ang gustong umuwi. Ako, kung nagpa-test ako sa isang first grade Immortal Pill Master kanina, nakabalik na sana ako ng mas maaga. No need. Hindi naman mabubuting tao ang buong pamilya ng tito mo, bakit naman ako magmamakaawa sa kanya, tsaka hindi naman ako nagmamadali, paano kung maghintay ako ng 1 taon at kalahati? Oh, medyo nanlumo si Stacy. Sinabi ni Lance, sa 3 araw na ito, magsaya. Sige. Alam ni Lance na sa 3 araw na ito, si Stacy at ang kanyang mga pinsan ay pumunta sa isang uri ng dragon na naglilibot sa bundok upang maglaro. Bukod dito, ang pinsan ni Stacy, ay ipinakilala rin si Stacy sa isang tao habang siya ay naroon, ibig sabihin, si Stacy ay hindi direktang nakatakda sa isang blind date. Ang taong ipinakilala ay tinawag na Gustavo. Ang Ancient Temple ba ay napakalakas sa Upper Fifian Continent, at may mas kapangyarihan pa kaysa sa tiyuhin ni Stacy, kaya naman ipinakilala ng pinsan ni Stacy ang kanyang pinsan sa Ancient Temple ba, umaasa na ito ay magiging matagumpay, upang ang kapangyarihan ng kanilang young family maaari ding maging mas solid. Sa sandaling ito, sa tirahan ng Yang. Pare, nakabalik na kami mula sa Dragon Tour Mountain. Fanner, paano ito maglalaro? Mabuti, naging masaya. Hindi kita tinatanong, nagtatanong ako tungkol kay Stacy, at sa Gustavo na iyon. Hehe, syempre, nag-enjoy din si Cousin Stacy. Nakilala ni Gustavo si Cousin Stacy, at nagsaya rin siya nitong mga nakaraang araw. Ano ang impresyon ni Gustavo kay Stacy? Tanong ng tiyuhin ni Stacy na may pag-aalala, hindi naman sa ganoong pag-aalala siya sa mga pangyayari sa buhay ni Stacy. Ang tiyuhin ni Stacy, na nagngangalang Erlong Yang, ay isang malakas na pre-Earth Immortal, katulad ng lakas ng Emperor ng Yunluo Immortal Kingdom, ngunit hindi siya isang napakalakas na tao sa kontinente ng yaman ng Upper Fellows, at ang kanyang posisyon ay, T-secure. Gayunpaman, ang pamilya ni Gustavo ay mas malakas kaysa kay Erlong, at ang lolo ni Gustavo ay isang Mid-Earth Immortal Powerhouse. Kaya naman, lubos na umaasa si Erlong na magkagusto sina Gustavo at Stacy sa isa't isa. Ang bagay na ito, sinabi na rin ni Erlong kay Zonny yun dati. Upang maging tumpak, hiniling ni Zonny yun kay Erlong na tumulong sa pag-scout sa kontinente ng Upper Feian upang makita kung may mabubuting lalaki na ipakilala kay Stacy. Pagkatapos ng lahat, kailangan din ni Zonny yun ng mas matatag na kapangyarihan, at kung magiging matagumpay sina Gustavo at Stacy, magiging kapaki-pakinabang ito kapwa sa Yungang Immortal Kingdom at sa kanya, Erlong. Walang pakialam nang ngumiti si Fanyang at sinabing, Ama, sa unang pagkakataong nakita ni Gustavo si pinsan Stacy, tumirik ang kanyang mga mata. Hindi mo iniisip, sa kagandahan ni Stacy, paanong hindi siya magugustuhan ni Gustavo. Nang bumalik si Gustavo ngayon, tinanong pa niya ako kung ano ang nararamdaman ni Stacy sa kanya. Mabuti yan, ano ang nararamdaman ni Stacy kay Gustavo?
Si Erlong ay abala sa pagtatanong. Napabuntong hininga ang pinsan ni Stacy na si Yang Fan. Pare, mahirap sabihin ang tungkol dito, nitong mga nakaraang araw ng paglalaro sa Dragon Tour Mountain, walang masyadong interaksyon si Gustavo kay Stacy, hindi ko rin makita ang kahulugan ni Stacy, inaasahan ko rin na hayaan si Yang Zin at ang iba pang mga babae, na pag-usapan ang tungkol sa bibig ni Stacy. Bueno, mas mabuti kung ito ay gagana, nag-aalala ako ngayon tungkol sa Renden na iyon, na may magandang talento, iniisip ko kung may iba pang nararamdaman si Stacy para sa kanya. Sa kasamaang palad, ang lakas ni Gustavo ay hindi kasing husay ni Yang Feng, kahit si Yang Feng ay natalo ni Renden, si Gustavo ay mas mababa pa kay Renden. Dahil dito, kung gusto ni Gustavo na ituloy si Stacy, ang Renden na iyon ang unang hadlang. Ngumuso si Yang Fan, pare, naitanong ko na, sabi ni pinsan Stacy na magkaibigan lang sila ni Renden, wala siyang relasyon sa kanya, pati na rin ang gusto niya. So best. Hindi na kailangang mag-alala ni Itay, kahit na ang lakas at talento ni Renden ay higit sa Gustavo, ngunit, upang manatili sa immortal world, alam ng lahat na ito ay nakabatay sa mga relasyon at sa likod ng entablado. Gaano man siya kay talento, ano ang punto ng kawalan ng backstage, baka isang araw ay may makapangyarihang tao na tumingin sa kanya at sirain siya ng isang sampal. Ang tingin ni Yang Fan ay may babala, na parang isang araw, maaaring siya ang sasampalin kay Lance hanggang kamatayan. Tinanggo ni Erlong ang kanyang ulo, sa katunayan, gaano man kalakas ang talento, walang backstage na walang silbi, at hindi kailanman inilagay ni Erlong si Lance sa kanyang mga mata, kahit na si Lance ay pinalaki ang kanyang henyo na anak na si Yang Feng, ngunit saan kaya kung ano. Kung gugustuhin niya, maaari niyang patayin si Lance sa isang kisap mata. Kinakausap din ni Lance si Stacy. Ang lalaking iyon ay tumawag kay Gustavo, hindi siya masama, tama ba? Mahinang tanong ni Lance. Paano mo nalaman? Nagulat si Stacy. Tandaan, ako ang iyong Panginoon, ang iyong kaluluwa ay nakatuon sa akin, mayroon bang anumang bagay na hindi ko alam? Sabi ni Lance. Nagulat ang katawan ni Stacy. Sa totoo lang, nagsagawa ng misteryo si Lance, naiintindihan ni Lance kung ano ang nakita ng mga mata ni Stacy at kayang kontrolin ang kanyang kaluluwa, ngunit hindi maintindihan ni Lance kung ano ang iniisip ni Stacy sa loob. Ngumiti si Lance, huwag kang kabahan, hindi ako makikialam sa kasal mo, maaari kang umibig sa sino mang gusto mo. Masyado kang nag-iisip, hindi ko magugustuhan ang Gustavo na iyon, kahit na pinag-ayos tayo ng mga pinsan ko at ng mga pinsan nila. Nagtanong si Lance, ang Gustavo na iyon, malakas ba ito? Mukhang ito ang Upper Feian Continent, nasa ika-150 na ranggo ng Pre-Human Immortal Ranking. Sinabi ni Lance na may pagkadismaya, sa loob ng 150, maaari ko siyang kurutin ng isang maliit na hinlalaki, hindi nakakagulat na hindi mo siya minamaliit. Hindi dahil dyan hindi ko siya minamaliit, bagamat hindi siya kasing lakas mo, henyo na siya para marang 150th dito. At saka, mas malaki pa ang angkan ng pamilya niya kaysa sa tiyuhin ko, at ang lolo niya. Isang mid-earth immortal powerhouse, na kahit anong lakas meron si Gustavo, siya at ako ay door-to-door. Sige, hindi na kita kakausapin. Tumalikod si Stacy at naglakad palayo. Ngumuso si Lance, muli kasama ang background sa backstage set, sobra na ang naranasan ni Lance mula sa mortal na kaharian. Gayunpaman, ipinakita rin nito na saan man ito naroroon, ang mga relasyon ay napakahalaga. 2022. Lance. Sa sandaling ito, ang boses ni Lance ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan mula sa siyam na The Whist Demon King. Senior Demon King, sa wakas ay nakipag-ugnayan ka na rin sa akin. Tuwang-tuwa si Lance, naisip niyang maghihintay siya ng 1 taon at kalahati, ngunit hindi niya inaasahang makontak siya ng ganoon kaga. What do you want? Nataranta ang Devil King. Senior Demon King, nakaranas ako ng kaunting hadlang sa pagtatasa ng isang first-grade Immortal Pillmaster sa Upper Yama Continent, kailangan ko ng pabor mula sa iyo. Of course you can. I was about to ask you the same thing, tell me, what kind of favor? That son of a bitch Siandan Hall, the people the assessment office are arrogant as hell,
sabi ko self-taught, akala niya na-insulto ko ang propesyon, kailangan may master para ma-assess. Simple lang, ipapaalam ko kay Star at tingnan kung may oras siya, pwede kayong magkita, sa mukha ni Star, hindi mahirap lutisin ito. Sabi ng Nine Dao Demon King. Ngumiti si Lance, hindi man lang niya sinabi na ang hari ng demonyo ang unang nagsabi nito. Senior Demon King, ang pamilya ni Star, napakalakas ba nito? Gaano ito kalaki? Malaki o maliit ang kapangyarihan, kung saan nakasalalay din kung kanino ihahambing at kung saan, wala na akong ibang alam, ang alam ko lang na si Star ang kanyang pamilya, ay nagtataglay ng Upper Immortal. Wow damn! Upper Immortal, mas malakas pa iyan kaysa sa Earth Immortal. Medyo tumangala si Lance dito, dahil hindi talaga ganoon kadali ang maging Upper Immortal, ilang bilyong taon ang aabutin. Sige, ipaalam ko kay Star, babalikan kita mamaya. Ang siyam na Dao Demon King ay agad na pumunta upang ipaalam sa isa pang tao na kanyang nililinang. Sa isang maringal at marilag, nakamamanghang immortal na hardin, isang babae, ang biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Senior Star, na si Lance ay dumating sa Upper Feian Continent at nagkaroon ng problema, maginhawa ba para sa iyo na makipagkita sa kanya? Sure. Nasaan siya ngayon? I'll have my servant go and invite him. Mabuti. Makalipas ang ilang oras, may dumating na lalaki sa inn kung saan tinutuluyan ni Lance. Hello, ikaw ba si Lance? Ako nga. Pinapunta ako ni Miss Starro para hanapin ka, pinapunta ka niya sa bahay niya. Okay, I got it. Let's go. Naghintay si Lance ng matagal. Pakiusap. Ang lingkod na iyon ay napakamagalang, ang isang tao na maaaring imbitahan sa isang tahanan ay dapat na isang marangal na panauhin at may kakaibang relasyon kay Miss Star. Hindi nagtagal ay dumating si Lance sa isang napaka-solemn na lugar, sa isang hardin, mayroong isang pavilion na binubuo ng mga bulaklak at mga puno, isang babaeng nakasuot ng malinis na puting damit ang nasa loob nito. Ang babaeng ito, na ang kagandahan ay walang katulad, at ang mga nakapalibot na bulaklak ay tila upang maging madilim sa ilalim ng kanyang nakamamanghang mukha. Wow! This is Star. Why so beautiful? Natigilan si Lance nang makita niya ito sa malayo. Sinabi ng katulong na iyon, hinihintay ka ni Miss Star sa hardin, kaya't pumasok ka. Pagkatapos sabihin iyon, naunang umalis ang katulong. Sinundan ni Lance ang path ng hardin at pumasok sa flower pavilion na iyon. Agad na tumingin si Star at ngumiti, hello, dapat ikaw si Rendan. Sinabi ni Lance, ang tunay kong pangalan ay Lance, dating kilala bilang Rendan, kilalanin si Miss Star. Lance, mangyaring maupo. Bahagyang itinaas ni Star ang kanyang kamay. Umupo si Lance nang may pagpipigil, kakaiba na si Lance ay kinakabahan na mapag-isa kasama ang isang napakagandang babae. Lance, ikaw at ako ay parehong mga disipulo ng Nine Taoist Demons, kaya hindi na kailangang maging magalang sa harap ko. Okay. Kung may kailangan ka sa akin, please feel free to say. It's not really a big deal. I'm going to take the first grade Immortal Pill Masters Assessment, it's a little rough. Narinig ko na natutunan mo ang lahat ng iyong mga diskarte sa Immortal Pill sa iyong sarili, kailan talaga? Tanong ni Star na may pag-aalinlangan. Siyempre naman, kailangan ko ring matutunan ito sa sarili ko dahil wala akong hinahanap na master, pero hindi ko inaasahan na talagang magtatagumpay. Sayang lang na mahirap sanayin ang Immortal Pill Technique, pero hindi ko alam kung ano ang gagawin kung gusto kong dalhin ito sa susunod na antas sa hinaharap. Sinabi ni Star, huwag kang mag-alala, dahil ikaw at ako ay nakatadhana sa isa't isa, susubukan kong tulungan ka sa abot ng aking makakaya, ipapakilala kita sa isang Immortal Pill Master, at maaari mo siyang sambahin bilang iyong Panginoon. Salamat Miss Star. Hindi kailangang maging magalang. Nagtanong si Lance, yung master na sinasabi mo, ilang level siya ng Immortal Pill Master? Sa loob-loob, sinabi ni Lance, ang ipinakilala ni Star ay tiyak na hindi masama, ito ay kahit isang level 3 o kahit isang level 4. Sinabi ni Star nang walang pag-aalinlangan, second grade Immortal Pill Master. Ano?
Iniisip ni Lance kung narinig niya ba siya ng tama, sa kanyang katayuan, ang pangalawang antas ay napakahusay na ipakilala. Ngumiti si Star, alam ko na sa loob-loob mo, marahil ay medyo nandidiri ka, ngunit kung talagang nararamdaman mo na mas mababa ito, maaari kitang ipakilala sa isang ikalong antas na Immortal Pill Master. Gayunpaman, hindi mo ito dapat pagsisihan. Sinabi ni Lance, Miss Star, paano ako masusuklam? Alam ko na dapat ay mayroon kang mga dahilan para ipakilala sa akin itong Level 2 Immortal Pill Master, tiyak na itong Level 2, ay mas mahusay kaysa sa mga Level 3 na iyon, tama ba? Tumango si Star, tama ka kung iniisip mo, para sabihin sa iyo ang totoo, itong Immortal Pill Master na ipinakilala ko sa iyo, siya ang matalik kong kaibigan. Ah, ang kaibigan mong babae, isang babae. Nagulat si Lance. Oo. Originally medyo nag-aalala ako, tutal sikat ka sa pagiging number 1 pervert mo sa dati mong buhay, pero nakikita kong maganda talaga ang talent mo sa Immortal Pill, so I'll take the risk and recommend you. Sa BFF ko syempre hindi ko alam kung tatanggapin ako ng BFF ko o hindi, I'll try to put in a good word for you. Napangiti si Lance, iyan, ano ang kaakit-akit sa BFF mo na sa tingin mo ay mas mahusay siya kaysa sa isang third level na Immortal Pill Master? Naku, ang BFF ko ay isang Immortal Pill Genius, nag-specialize siya sa lugar na ito, at sa murang edad, naging Level 2 Immortal Pill Master siya, at siya ang babaeng hinahabol ng karamihan sa mga kabataang talento sa Upper Fellows Island. Siyempre, inirerekomenda ko siya sa iyo, hindi dahil siya ay isang henyo, ngunit dahil, ang aking BFF ay isang disipulo ng isang rank 4 na Immortal Pill Master. Ah, isang disipulo ng ika-4 na ranggo ng Immortal Pill Master. Tama, kaya sa katagalan, ito ang pinakamahusay para sa iyo. Kung gayon, bakit hindi mo na lang ako hayaang sambahin ang ika-4 na ranggo ng Immortal Pillar Master bilang aking disipulo? Tanong ni Lance. Halos mamatay si Star sa galit at sinabing, Lance, may mga bagay na hindi ako magaling magsabi, kung madami akong sinabi baka isipin mong minamaliit kita, isang pang-4 na antas na Immortal Pill Master, anong klaseng buhay? Yun ba? Kahit ako, hindi man lang ako titingnan ng mga tao, bakit sa tingin mo dapat mo siyang sambahin? Sa pagsamba sa aking lady friend bilang iyong disipulo, kahit papaano, hindi mo direktang matututunan ang mga kasanayan ng rank 4 na Immortal Pill Master na iyon. Kaya nga sinabi ko na sa iyo noon na mas mabuting sambahin ang kaibigan kong babae kaysa sambahin ang mga third grade na Immortal Pillars. Salamat, Miss Star. Bahala ka. So, ako na ngayon. Gusto mo bang pumunta muna para magbigay-pugay sa Master, o gusto mo bang pumunta muna para mag-assess ng first grade Immortal Pill Master? Nag-alinlangan si Star at sinabing, let's go pay our respects first. Sumakay si Lance sa isang mausok na beast cart at umalis sa bahay ni Star. Si Lance at Star ay parehong nakaupo sa beast cart at tila awkward. Sinabi ni Star, Lance, hindi ko magagarantiya na ang aking matalik na kaibigan, ay tiyak na kukunin ka bilang isang disipulo. 2023. Siyempre, buti na lang may recommend mo sa akin, alam ko rin naman na kung wala akong master, imposibleng matuloy ko. Mabuti at naiintindihan mo, ang sining ng Immortal Pill, walang magpapasa nito, maliban sa ilang mababang antas na pagpapakilala sa Immortal Pill, hindi ka makakahanap ng anumang mahahalagang libro sa Immortal Pill. Tumango si Lance, huwag isipin na may library na may higit pang mga libro sa Immortal Pill, imposible lang ito, bawat Immortal Pill Master ay hindi madaling ipasa ang kanilang Immortal Pill techniques, ito rin ang dahilan kung bakit, ang mga Immortal Pill Masters ay kaya bihira. Hindi nagtagal, nakarating ito sa isang lugar na may magandang paligid at walang dumi sa hangin, tahimik ang lugar, ang tanging tahimik lang ay ang huni ng mga insekto at ibon. Ito ang tahanan ng aking matalik na kaibigan. Oh! Huwag pumasok sa iyong mga mata, at huwag magsalita o gumawa ng anumang mga bastos na kilos. Dapat mong malaman na ang aking matalik na kaibigan, na halos ang pinakakaakit-akit na babae sa mga lalaki, at ang mga kabataang lalaki na humahabol sa kanya ay halos lahat ay mortal na walang kamatayan, at may ilang mga Earth Immortals na gustong humabol sa kanya, and if you dare to be disrespectful in any way, you should know that. I don't even know now if I'm harming you by doing so.
Starro sighed. Oh, ang taong maaaring saktan ako ay hindi pa ipinapanganak, sabi ni Lance. Sinabi ni Star, huwag masyadong kumpiyansa, napakalakas ng Nine Dao Demon King, hindi ba't nakulong din siya, ang natutunan mo lang ay ang kakayahan ng Nine Dao Demon King, bakit iniisip mo na walang makakasira? Ikaw. Gaano mo alam ang kadakilaan ng langit at lupa? Ah! Biglang walang masabi si Lance, nakaramdam ng lamig sa likuran niya, tama naman, kung iisipin. Pagkasabi niyan, lumakad siya sa isang patio, at biglang, may amoy ng halimuyak. Kaya lang, sa pasukan ng courtyard, dalawang mid-mortal immortal powerhouses ang nagbantay, na pinipigilan ang sinuman na lumapit. Dalawang malalaking kapatid, mangyaring tulungan akong ipaalam. Magalang na sinabi ni Star sa dalawang mid-mortal immortal na lalaki na nagbabantay sa pinto, sa status ni Star, hindi man lang sila nang ahas na maging bastos dito, kaya malinaw kung anong uri ng status. Kaibigan niyang babae noon. Ito ay Miss Star, hindi na kailangang ipaalam, maaari kang pumasok ng direkta, sinabi ni Master Trisha na dumiretso ka at pumunta. Mabuti. Dinala ni Star si Lance at pumasok sa looban. Sa looban, may nakalagay na medicine shed, at ngayon sa ilalim ng shed, seryosong nakatingin sa isang bagay ang isang babaeng nakasuot ng mabulaklak na damit. Trisha. Star. Ang babae ay tumagal ng ilang segundo upang bumalik sa kanyang katinoan. Trisha. Hindi, araw-araw ganito, alam mo kung paano tayo sa negosyong ito, ang isang maliit na problema ay maaaring abutin ng maraming taon upang malutas. Siya nga. Tumingin ang babaeng iyon kay Lance, ang babaeng ito na tinatawag na Trisha, pakiramdam niya ay kabilang siya. Ang mas homely at mahiyain na mga babae. Sa unang pagkakataong nakita ni Lance ang babaeng ito, akala niya ay napakaganda nito, lalo na ang floral na damit na suot niya, masikip at maluwag, na hindi mapapantayan ang hitsura ng kanyang figure. Ang kanyang mukha ay first class din, ang kanyang balat ay maputi at malambot, na parang nakakapag-ipit siya ng tubig, ang kanyang kagandahan ay hindi mas mababa kaysa kay Star sa anumang paraan. Gayunpaman, ang kagandahan ay kagandahan, ngunit siya ay masyadong mataas, hindi maiwasan ni Lance na magdulot ng pakiramdam na hindi karapat-dapat, ito ang unang pagkakataon na titingin si Lance sa isang babae at pakiramdam na hindi siya karapat-dapat. Mabilis na binawi ni Lance ang kanyang mga mata, natatakot na baka isipin ng mga tao na siya ay malaswa. Trisha, hayaan mong ipakilala kita sa kanya, siya ay isang maliit na kapatid na dati kong nakilala mula sa aking mga paglalakbay sa labas, siya ay napakatalino sa walang kamatayang mga table tasks, umaasa sa isang libro ng walang kamatayang mga table tasks sa simulasa. Ang treasure book, at natutunan niyang pinuhin ang isang first-grade immortal pill sa kanyang sarili. Nakikita ko na napakatalino niya, kaya dinala ko ito sa iyo para makita kung gusto mong kumuha ng disipulo o kung anuman. Sabi ni Star Luo. Ang babaeng tinatawag na Trisha ay pinalaki si Lance, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nagulat, marahil ay hindi niya naisip na mahirap matutunan kung paano gumawa ng isang first-grade immortal pill sa kanyang sarili. Si Lance ay abala sa pagsasabing, Little Brother Lance, magbigay ng respeto kay Master Trisha. No. Trisha tila nahihiya din, at abala sa pagsenyas kay Star na sabihin kay Lance na huwag magpugay. Sinabi ni Star, Renden, si Trisha ay hindi isang taong may maraming saludo, huwag mag-atubiling gawin ito. Pagkasabi noon, muling sinabi ni Star kay Trisha, si Trisha, napakagandang pawnla, ay nanalo, hindi mo ba iniisip? Oh, talagang napakatalino niya sa mga immortal na table tasks, ang mga taong natututong pinuhin ang isang first grade na immortal na tableta ng mag-isa, bagamat marami sa nakaraan at kasalukuyan, wala sa kanila ang nagtatapos sa pagiging master ng list the third level. Pero, ako? Hindi ko naisip na kumuha ng disipulo at lalaki pa siya, babae ako, paano ko siya kukunin bilang alagad, hindi maganda. Trisha, isa kang level 2 Immortal Pill Master, syempre maaari kang kumuha ng isang disipulo, ngunit napakabata mo pa, kaya't nahihiya kang kumuha ng isang disipulo. Sentimo, hindi, ako, paano ito? Dahil maliit itong kaibigan alam mo, kaibigan ko rin ito, tutulungan kitang i-guide siya, kung may kailangan ka, pwede kang pumunta at magtanong sa akin, tanggapin mo na lang ang isang alagad, okay.
Starro. Trisha, huwag kang ma-pressure. Dinadala ko lang siya dito para tingnan kung ito ay pinakamahusay, kung hindi, huwag. Kung ganoon, tutulungan kitang gabayan siya. Okay. Tumango si Star, nakaramdam ng awa sa kanyang puso. Ang pag-mentoring ay malayo sa pagtanggap ng isang disipulo. Ang pagtanggap ng isang disipulo ay maaaring makapagbigay ng payo. Ang mentoring ay itinatama lamang ang mga pagkukulang ng kausap, hindi ang pagtuturo. Hindi kailanman naisip ni Trisha ang tungkol sa pagtanggap ng isang disipulo. Pagkatapos ng lahat, siya ay napakabata pa, at siya mismo ay kailangan pa ring dalhin ng kanyang Panginoon. Bukod pa, ang kanyang immortal pill technique ay ipinasa mula sa kanyang Panginoon. Hindi siya nang ahas na pribado itong ipapasa muli sa iba, kung sakaling sisihin siya ng kanyang amo. Rendan, kung mayroon kang anumang mga katanungan, huwag mag-atubiling magtanong, tiyak na malalaman ni Trisha ang lahat. Sabi ni Star kay Lance. Good, then I'll take my time. Napakaraming tanong ni Lance tungkol sa immortal pill sa loob, na malamang na hindi niya matapos ang pagtatanong sa loob ng 2 araw at 2 gabi. Napakaraming pintuan ng kaalaman tungkol sa walang kamatayang pill. Kaya lang, nagtanong at nagtanong si Lance, at sa isang kisap mata, ilang oras na siyang nagtatanong. Si Star ay naghihintay doon na medyo balisa. Bakit ang daming tanong? Gayunpaman, si Trisha ay tila hindi naiinip, ngunit napakatyaga sa pagpapaliwanag kay Lance, isang taong may ganoong pasensya, at si Lance ay labis na mahal sa kanya. Hindi nagtagal, ang kalangitan ay madilim, at si Lance ay nagtanong ng higit sa kalahating araw na halaga ng mga tanong. Rendan, malapit na ang oras, kailangan din magpahinga ni Trisha. Kontentong ngumiti si Lance, mabuti. Marami ring naintindihan si Lance, at karamihan sa mga pagdududa sa kanyang puso ay nalutas din. Sa ngayon, kung babalik si Lance sa pagpino, ang kalidad ng kanyang first grade immortal pill ay tiyak na mas mataas, bago pa halos maabot ng first grade immortal pill ni Lance ang 2 antas ng kalidad, ngunit pagkatapos ng pagkataranta ngayong hapon, si Lance ay kumpiyansa na kaya niyang pinuhin ang kalidad ng kanyang immortal pill sa 3 o kahit 4 na antas. Huwag tingnan ito bilang isang maliit na pagpapabuti ng isang layer ng kalidad, kung ito ay ibang tao, walang masasabi kung ilang taon ng karanasan at patuloy na pagsubok ang aabutin bago ang kalidad ay mapataas ng isang layer na mas mataas, at nagkaroon walang pagsasabi kung gaano karaming hirap ang kakailanganin para patatagin ito sa antas na ito ng kalidad. 2024. Sinabi ni Star, Trisha, talagang mahirap para sa iyo. Ayos lang, talented talaga itong munting kaibigan mo, alam niya ang lahat sa isang punto, wala pa akong nakilalang napakatalino, talaga. Buong pusong sabi ni Trisha. Oh, talaga. Tumingin si Star kay Lance at ngumiti. Of course it is. I had the intention to guide him, but, for half a day, siya ang nagtatanong sa akin, binibigyan ko siya ng mga paliwanag, at tuwing nabibigyan ko siya ng mga sagot sa kanyang mga pagdududa, naabutan na niya ako sa isang punto, hindi na kailangan pang magsabi pa, lalo na't ipaliwanag ito ng paulit-ulit. Nakasagot na ako sa mga tao noon, ngunit karamihan sa kanila ay kailangang ipaliwanag ng paulit-ulit ng ilang beses bago sila halos makakuha ito, o kahit na kailangan kong ipakita ito sa aking sarili bago nila maunawaan. At ikaw, aking munting kaibigan, iparamdam mo sa akin na napakadaling gabayan siya, sa pamamagitan lamang ng paggalaw ng aking mga labi. Ngumiti si Trisha, pagkatapos ng halos buong araw na pakikipag-ugnayan, medyo lalo din siyang humanga kay Lance, ang katalinuhan ni Lance ay nagparamdam sa kanya na ang pagtingin kay Lance ay higit na nakalulugod sa mata. Si Lance ay abala sa pagsasabi. Salamat sa paggabay ng senior na si Trisha, nagpapasalamat si Lance Damon, gabi na ngayon, kaya hindi ako komportable na istorbohin pa siya, kaya magpapalim na ako. Lance Damon. Nalilito si Trisha. Sinabi ni Star, Trisha, para sabihin sa iyo ang totoo, ang kanyang pangalan sa buhay na ito ay Lance, at ang kanyang pangalan sa kanyang nakaraang buhay, Rendan, nabawi niya ang kanyang mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay, kaya ang 2 pangalan ay maaaring kumatawan sa kanya. Rendan. Paano sumunod? Si Lance mismo ang nagsabi, tama, kapareho ng numero 1 pervert ng Cloud Gang Immortal Kingdom na iyon, sa nakaraang buhay ko, siya iyon.
Biglang tinakpan ni Master Trisha ang kanyang bibig, hindi makapaniwala. Maraming mga batang babae ang nakarinig ng reputasyon ni Lance bilang numero unong lecher sa kanyang nakaraang buhay, at niluraan ng hindi mabilang na mga babae, kung hindi dahil sa katotohanan na siya ay pinatay sa kalaunan ni Jian Gao para sa mga tao, ang ilang mga batang babae ay maaaring pumunta sa paksay ng taong ito sa kanilang sarili. Oh! Ngumiti si Star, it's just a past life, nagbago na siya sa buhay na ito, sige, mauna na kami. Manam! Bahagyang tumango si Trisha na nag-iingat, nalaman na si Lance ay si Ren din sa kanyang nakaraang buhay. Medyo natakot si Trisha, siya ay orihinal na isang taong walang gana. Bagamat iyon ang kanyang nakaraang buhay, paano kung mabawi niya ang kanyang alaala ng nakaraan niyang buhay, paano kung maibalik niya muli ang kanyang pagkatao? Umalis si Lance sa mansyon ni Trisha sakay ng luxury car ni Star. Sinabi ni Lance, natatakot akong mahihirapan akong makipag-ugnayan muli kay Master Trisha, ang huling tingin na nakita ko ay nag-iingat sa akin. Sinabi ni Star, si Trisha ay may medyo masuri na personalidad, at ang iyong prestihiyo, sa iyong nakaraang buhay ay hindi lamang nagpatakot sa kanya, ngunit marahil sa lahat ng mga babae. Oo, ang marilag na pangalan mula sa iyong nakaraang buhay. Nadama ni Lance na masyadong sarkastikong gamitin ang salitang prestihiyo. Sorry, I'm not being sarcastic, I'm just talking about the matter. Ayos lang, maraming salamat sa araw na ito, hinayaan mo akong sagutin ang maraming tanong tungkol sa Immortal Pill. Sabi ni Lance mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sinabi ni Star, bagamat hindi ko alam kung paano pinuhin ang Immortal Pills, alam ko rin na sa bawat pagsulong ng Immortal Pills, bagong pagdududa ang isinilang, at ang hindi nasagot na mga pagdududa ay hindi kailanman matatapos. Sa katunayan, ang pagsagot sa mga lumang hindi nasagot na mga pagdududa ay agad nahaantong sa mga bago. Mabuti na lang, ibig sabihin nag-improve ka na. Oo, ang kalidad ng mga immortal na table task na dinadalisay ko ngayon ay may kumpiyansa na nasa ikatlong antas, kung hindi pa sumagot si Master Trisha para sa akin ngayon, aabutin ako ng hindi bababa sa 10 o 8 taon para malaman ko ito ng kaunti. Ikaw ang matalino, marunong talaga pumili ng tao si Senior Demon King. Dati, ang mga taong pinili ng Demon King ay pawang mga cultivation genius, walang immortal na table task. Noong una ay gustong sabihin ni Lance na magaling din siya sa martial arts, ngunit nang pag-isipan niya ito, ang dahilan kung bakit magaling si Lance sa martial arts ay dahil napino niya ang silence art ng Demon King, si Star ay nilinang din ng mga Demon King, sinabi ni Star na nagpino rin, kahit na nagpino ng mas malalakas na spell, na mas malakas kaysa kay Lance, kaya hindi nang ahas si Lance na magsabi ng mga mapagmataas na salita tungkol sa martial arts. Sa sandaling iyon, inilabas ni Star ang isang piraso ng papel mula sa kanyang dibdib at sinabing, kunin mo, ito ang liham ng rekomendasyon na hiniling ko kay Trisha para sa iyo. Ano? Tungkol sa sulat ng rekomendasyon para sa Level 1 Immortal Pill Assessment, mayroon kang sulat na ito ng rekomendasyon at pagkatapos ay pumunta sa Immortal Pill Hall para sa pagtatasa, wala ng mga problema, at walang magtatanong kung sino ang iyong master. Salamat! Abala si Lance sa pag-aayos nito. Sa oras na ito, dumaan ang beast cart sa isang kalye, sinabi ni Lance, Miss Star, bababa ako dito. Hindi ka ba babalik sa bahay ko? Hindi, malapit lang dito ang tinutuluyan kong inn, babalik ako sa inn, at i-assess ko ang first grade Immortal Pill Master bukas ng umaga. Tumango si Star, fine, maraming abala sa pagpunta sa lugar ko. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang malaking gabi. Kung gayon kailan ka babalik sa Yunluo Immortal Country? Say hi to me when you leave. Starlot said. Sinabi ni Lance, kailangan pa rin ito. Gusto talaga ni Lance na makita kung may pagkakataon na muling kumonsulte kay Master Trisha. Bueno, kung paano magkaroon ng isang bagay, pumunta sa isang lugar na tinatawag na Starfang, na pag-aari ng aking pamilya, at humanap ng isang tao na nagngangalang Shin, siya ang magsasabi ng iyong mga salita para sa iyo. Okay, salamat. Ang beast cart ay dahan-daang lumayo at nawala sa kanto. Bumalik si Lance na naglalakad sa ina tinutuluyan niya. Rendan, where have you been? Nang bumalik si Lance sa inn, tila nag-aalalang naghihintay sa kanya si Belinda. Pumunta sa lugar ng kaibigan.
Hindi na kailangang ipaliwanag ni Lance. Oh! Nakita ni Belinda ang tono ng boses ni Lance at medyo nawala, nag-alala siya sa kanya, ngunit ang mga tao ay napakalamig. Nakita ni Lance ang pagkawala sa mukha ni Belinda, at nakaramdam ng kaunting paghingi ng tawad, kaya sinabi niya, huwag kang mag-alala tungkol sa akin, gabi na, bakit hindi ka natutulog? I'm waiting for you. Upper Fellows Island is not an ordinary place, I'm afraid that you might offend someone here. Huwag kang mag-alala, sige, maghilamos ka na at hintayin mo ako. Ah! Nagulat si Belinda, tapos namula, tumalikod at naglakad papasok sa kwarto niya. Tumingin si Lance sa likod ni Belinda at mapait na ngumiti, pagkatapos makilala ang mga natatanging babae tulad ni Star at Master Tricia ngayon, bigla niyang naramdaman na hindi nakaakit-akit ang level ni Belinda. Umiling si Lance na may mapait na ngiti, ang mga natatanging babae tulad ni Star at Tricia ay sadyang hindi karapat-dapat kay Lance ngayon. Dumating si Lance sa silid ni Belinda at nagpalipis ng gabi ng walang salita. Kinaumagahan, bumangon si Lance. Rendan, ayaw mo ba talaga ng tulong ko? Dumating si Stacy kay Lance kaninang madaling araw at sinasabi pa rin niya na makakatulong siya sa kanyang tiyuhin na humingi ng tulong sa paghahanap ng isang taong kilala niya para mag-assess ng isang first-grade Immortal Pill Master. Hindi umimik si Lance, inihagi sa kanya ang isang piraso ng papel at sinabing, tingnan mo mismo kung ano ito. Ah, sulat ng rekomendasyon ni Master Tricia. Ikaw. Paano mo nakuha iyan? Kilala mo si Master Tricia. Noong una ay gusto ni Lance na magpanggap na kaibigan niya at sabihin na kaibigan niya iyon, ngunit sa pag-iisip, mas mabuting huwag na lang sabihin iyon, kung sakaling lumabas ito at kumalat sa tenga ni Master Tricia, hindi magandang isipin na siya ay mayabang. Nakuha ito ng isang kaibigan ko para sa akin, kaya hindi na kailangan ng tulong ng iyong tiyuhin, natatakot ako na sa antas na iyon ng iyong tiyuhin, hindi siya makakakuha ng sulat ng rekomendasyon mula kay Master Tricia. Og! Walang masabi si Stacy, sa katunayan, ang kanyang tiyuhin ay hindi pa umabot sa antas ng pakikitungo kay Master Tricia. Nakita ni Lance ang mukha ni Stacy at tumawa, hindi inaasahan na ang kanyang casual na pananalita ay makakamit din ang epekto ng pagpapanggap na nagkukumpera. 2025. Dinala muli ni Lance ang sulat ng rekomendasyon ni Master Tricia sa Great Hall of Immortal Pills. Ikaw na naman, anong ginagawa mo dito? Sa sandaling pumasok siya sa Great Hall of Immortal Pills, nakita niya ang isang matandang lalaki na Level 2 Immortal Pill Master, ang parehong Level 2 Immortal Pill Master na huminto kay Lance sa huling pagkakataon. Darating upang tasahin ang isang Level 1 Immortal Pillar Master. Sabi ni Lance. Sumigaw ang matandang iyon, umalis ka na rito, sinabi ko na noong nakaraan na hinding-hindi kita papayagan na kumuha ng pagtatasa, hindi mo ba naiintindihan ang wika ng tao? Sa tingin mo ay tinutokso kita. Ngumuso si Lance, gaanong yabang, paano kung kailangan kong kumuha ng pagsusulit? Nako, katawa-tawa, kaya mo bang kumuha ng pagsusulit nang walang pag-aproba ko? Sinampal ito ni Lance. Pa! Lumipad palayo ang matandang iyon, kahit na ang matandang ito ay second-grade immortal, nasa pre-human immortal stage pa lang siya, hindi siya kalaban ni Lance. You dare to hit me. Galit na galit ang matandang iyon, isa siyang second-grade Immortal Master, higit pa sa isang mortal na walang kamatayang level na malakas na lalaki na nakikipagkaibigan sa kanya, talagang naglakas loob siyang talunin siya. Mabilis na inilabas ni Lance ang kanyang sulat ng rekomendasyon, sa oras na ito ay mas mabuting huwag makipag-usap sa kanya ng walang kaparerekon, pagkatapos ng lahat, siya ay isang pangalawang antas na Immortal Dane, kung pupunta siya sa isang tiyak na immortal na bansa, kahit na ang Earth Immortal Powerhouses ay kailangang maging magalang na tretuhin, maaari niyang tawagan ang isang grupo ng mga mortal Immortal Powerhouses upang lipulin si Lance sa ilang minuto. Nang sabihin niya iyon, medyo natakot pa rin si Lance sa loob ng gawin niya ang slap job na ito. Sabi ni Lance, tingnan mong mabuti, ano ako? Ang matandang iyon ay biglang tumingin sa sulat ng rekomendasyon sa kamay ni Lance, at parang nag-swipe ng QR code ang kanyang immortal na isip, nakita niya ang isang magandang babae sa kanyang immortal na isip. Ah! Nagbago ang mukha ng matandang iyon, si Master Tricia iyon.
Sa kanyang walang kamatayang pag-iisip, sinabi ni Master Trisha, tinawagan niya ang kaibigan ng aking matalik na kaibigan, Troublemayan ang mga master ng Immortal Pill, huwag mo siyang pahirapan, hayaan siyang matagumpay na masuri, salamat sa lahat. Ang sulat ng rekomendasyon ay isang maikling pangungusap lamang, ito ay mula mismo kay Master Trisha, imposibleng pekain ito, dahil nakilala rin ng matandang ito si Master Trisha at nakilala ang kanyang espiritual na pabango, ito ay tunay. Inilagay ni Lance ang sulat ng rekomendasyon. Ang matandang iyon ay mukhang gulat na gulat pa rin at hindi na bumalik sa kanyang katinoan. Bagamat si Master Trisha ay magiging second grade Immortal Pill Master, naunawaan niya na wala sila sa parehong antas. Hindi maintindihan ng matandang iyon kung bakit kilala ni Lance si Master Trisha, hindi, siya ang matalik na kaibigan ni Master Trisha. Sinabi ni Lance, paano, kailangan mo bang ipakita kong muli sa iyo ang sulat ng rekomendasyon? Kung hindi iyon gagana, kailangan kong pumunta at anyayahan si Master Trisha. Binitukan ang mukha ng matandang iyon at sinabing, hindi na kailangan. Pagkasabi noon ay hinawakan niya ang mukha niya na bogbog at pert, sobrang sama pa rin ng loob. Sinabi ni Lance, huwag ka ring malungkot, kung hindi ka masaya, maaari kang magtanong sa paligid at alamin kung sino ang babaeng kaibigan ni Master Trisha, ang pagpapapatay sa iyo ay garantiyang ilang minuto. Nanginig ang katawan ng matanda, mapatay siya sa ilang minuto. Napabuntong hininga si Lance, talaga, kung hindi mo ito gagawin, hindi ka mamamatay, napakawalang bisa, ngunit matapang din na magtrabaho sa Hall of Immortals, natututo akong mag-isa, sa tingin mo ako ay isang ordinaryong tao, tama. Ang matanda ay may masamang pakiramdam sa kanyang puso, hindi bababasa, naalis niya ang kanyang intensyon na maghanap ng taong papatay kay Lance, sa orihinal, gusto niyang makahanap ng ilang mortal na immortal upang mapatay si Lance. Naniniwala ako na ang malalakas na mortal immortals handang tumulong sa kanya na mapatay si Lance ay maaaring ihanay, at kailangan lang niyang tulungan ang kabilang partido na pinuhin ang Immortal Pill ng isang beses. Ngunit ngayon, kinanselan niya ang planong iyon. Nakita ni Lance na lumuwag ang mukha ng matanda, lihim siyang natuwa, itong matandang ito, kasama yata ni Yungang. Ang Grandmaster Chen ng Immortal Kingdom ay nasa parehong antas. Sa hinaharap kapag bumalik ka sa Yunluo Immortal Kingdom, kung si Master Chen ay mayabang din sa harap ni Lance, ang liham ng rekomendasyon na ito ay maaari ding ipakita kay Master Chen. Ang katayuan ni Grandmaster Trisha sa larangan ng Immortal Pill ay hindi isang bagay na maaaring tingnan ng mga ordinaryong tao. Siyempre, ang pangunahing dahilan ay dahil sa ikaapat na baitang Immortal Pill Master ni Master Trisha. Kung sino man ang makakasakit sa isang rank 4 na Immortal Pill Master, iyon ay kahit na ang Upper Immortals ay kailangang maging kaibigan sa kanya. Susunod, dinala si Lance sa opisina ng pagpaparehistro at maayos na nag-sign up. Mangyaring sumunod sa akin sa pagtatasa. Sabi ng matanda na may itim na mukha, na para bang siya ay labis na nagkasala at wala nang mapaglagyan ng kanyang galit. Oh! Pagkatapos, may isa pang lugar, at sa ngayon, may ilang mga master ng Xiandan sa lugar na iyon. Sa pangkalahatan, ang pagtatasa ay pangunahin para sa Level 1 Immortal Pillars, at Level 2 Immortal Pillars. Master Lu, ang taong ito ay gustong mag-assess ng unang antas ng Immortal Pillar Master. Oh, papasukin mo siya. Pumasok ka. Pagkasabi nun ay naunang umalis ang matanda. Lumapit si Lance kay Master Lu, tiningnan ni Master Lu ang application form ni Lance at nakita niya na sa column ng mga inirerekomendang instructor, nakasulat ito bilang Trisha, nagulat siya, at ang buong hitsura niya, na parang mas energetic siya kaagad. Hello, Kuya Lance? Huwag kang kabahan, siguradong papasa ka sa assessment. Masiglang sabi ni Master Lu. Alam ni Lance na marahil ay nakita niya ang pangalan ni Trisha kaya bigla siyang naging masigasig. Mabuti. Halika, pumunta tayo sa pagtatasa. Inimbitahan ni Grandmaster Lu si Lance sa isang silid ng alchemy, na mayroong maraming pill furnace na iba't ibang uri. Iyon ang unang pagkakataon na nakakita si Lance ng napakaraming pill furnace, ang ginagamit ngayon ni Lance ay napakababa, ang ordinaryong furnace na binili sa mundo, at ang tunay na apoy ni Lance ay isang lasa lamang, ngunit sapat na ito para sa ngayon.
Sinabi ni Master Luna, ikaw na mismo ang pumili ng pill furnace, siya nga pala, ang apoy na ginagamit mo ngayon ay dapat isa pa ring lasa ng void fire. Hindi, isang lasa ng tunay na apoy. Sabi ni Lance. Kumikislap ang mga mata ni Master Luna iyon at tumawa, Kuya, huwag mo akong biro, kahit ako ay gumagamit pa rin ng dalawang lasa ng void fire, hindi banggitin sa iyo, kahit na ang master ni Master Tricia, isang 4th grade Immortal Pill Master, ay gumagamit lamang ng 5 lasa ng void fire. Tumama si Lance gamit ang isang hampas ng palad, isang pulang-pulang apoy ang nag-spray sa kanyang kamay, ang init ng apoy ay napakataas. Ang mga mata ni Master Lo ay kumikislap sa panghahamak, ngunit ang kanyang bibig ay tumawa, ikaw ay isang lasa ng void fire, at ito ay medyo mahirap kung gayon. Ako ay isang virtual na apoy, akala ko ito ay isang tunay na apoy, hiniling ko sa isang batang babae na matuto nito noon. Ang totoong apoy ay hindi ganoon kadaling gawin, kaming mga Immortal Pill Master, isang bagay ang teknik, ang pagmaster ng kung anong uri ng fire technique ang isa pa. Earth Immortal World, mahirap humanap ng master ng Siyandan sa itaas ng ikalimang antas. Kapag lumabas ka sa hinaharap, huwag mong sabihin na totoong apoy ang ginagamit mo, maliwanag na hindi naiintindihan ng isang tagalabas, ngunit ikaw Ray considered an insider, and you're still bragging about using true fire, you'll get into a joke when you run into an insider. Oh! Nahihiyang tumango si Lance, kumbaga, ang apoy na ibinuga ng Lethal Fire ay hindi rin tunay na apoy, ito ay virtual na apoy. Sabihin na lang natin, paano naging napakadali ng totoong apoy. Sige, maaari mong simulan ang pagtatasa, itatala ko ang lahat ng mga proseso ng iyong pagtatasa gamit ang memory crystal na ito. 2026. Tumingin si Lance kay Master Lo at nakita niyang may hawak siyang itim na bato na kasing laki ng kuko. Ito ay isang memory crystal. Oo, may mga taong tinatawag din itong tatlong bato ng buhay, sa madaling salita, bawat isa ay may sariling pangalan. Medyo nabigla si Lance, dahil nakita ni Lance, sa mortal na mundo, ang teknolohikal na mundo, si Lance ay nakakita ng mas malaki, agad na nag-record ng maraming mga eksena mula sa sinaunang panahon, mayroong isang buwan, may mga taon, at ang pinakamatagal. Ang isa ay kahit 500 taong gulang. Sa hindi inaasahan, pagkatapos na dumating si Lance sa Immortal World, sa wakas ay nakita niya ang ganitong uri ng bagay na lumitaw. Hindi na ito inisip pa ni Lance at agad na sinimulan na pinuhin ang Immortal Pill. Sinabi ni Master Lu sa Memory Crystal, ako, si Lu Yehua, ay tinatasa para kay Lance, ni-record ang prosesong ito bilang patunay. Pagkatapos sabihin iyon, nagsimulang i-record ito ng memory crystal para kay Lance. Napakaingat na nagpino si Lance, at makalipas ang mga 15 minuto, natapos na ang pagpino ni Lance, at ginawa ang isang immortal pill na may pabangong panggamot. Dinala ito ni Lu Yehua sa kanyang ilong at sinipsip, sinabing, hindi masama, nagawa mong pinuhin ang ikatlong layer ng kalidad na immortal pill sa iyong unang pagtatasa. Binabati kita, Lance, nakapasa ka sa pagtatasa. Sinabi ni Lance, Senior, maaari mo rin akong tawaging Rendon, idagdag ang 2 pangalan dito. Rendon. Oo, yun ang pangalan ko sa dati kong buhay. Okay, ang pag-uusap na ito ay naitala sa memorya ng kristal. Pagkatapos, tinapos ang pagre-record, sinabi ni Master Lo, ang memory crystal na ito ay ang iyong unang antas na opisyal na Immortal Master, mangyaring panatilihin itong ligtas. Siyempre, maaari mo ring isabit ito sa iyong dibdib para maskan ito ng lahat gamit ang kanilang mga immortal na kaisipan at alamin ang pagiging tunay nito sa isang sandali. Haha, hindi na kailangan. Hindi nagpanggap si Lance na maihahambing, ang isang first grade Immortal Pill Master ay wala. Mali ang ideya ni Lance, mataas din ang demand ng isang first-grade Immortal Pill Master, Human Immortals, Mortal Immortals, at maging Earth Immortals. May mga tao na mangangailangan ng first-grade Immortal Pill Master para tulungan silang pinuhin ang Immortal Pills. Itinuro ni Master Lo, mabuti na maging hindi gaanong kahanga-hanga, kahit na ang katayuan ng Immortal Pill Master ay pinahahalagahan, ngunit ito ay mataas din ang panganib, palaging may ilang mga pervert na kukuha sa Immortal Pill Master at pipilitin siyang pinuhin ang Immortal Pills para sa sila, at patayin sila kung hindi nila gagawin.
May mga ganyan pa. Tama. Kaya mas mabuting maghanap ka ng ilang matatag na pangmatagalang kasosyo sa hinaharap, nagbibigay sila ng proteksyon para sa iyo, kaming mga master ng Immortal Pill, na dalubhasa sa Immortal Pills, ang aspeto ng lakas ay tiyak na hindi kasing ganda, kahit na mayroong kaharian, karamihan sa kanila ay nasa walang laman na kaharian, ang pagharap sa parehong antas ay kadalasang hindi tugma. Hehe, sabi ni Lance sa kanyang puso, siya ay bukod tangi, karamihan sa kanyang mga kaedad ay walang kapantay sa kanya. Katulad noon, lumabas si Lance sa Great Hall of Immortals. Si Stacy, Belinda, Wildoo, at silang tatlo ay naghihintay sa labas ng Great Hall of Immortal Pillars. Nang makitang lumabas si Lance, agad silang umakyat. Paano na? Tapos na ba ang assessment? Abala si Belinda sa pagtatanong. Sabay-sabay na inilabas ni Lance ang kanyang assessment crystal. Sa isang sweep ng ilang immortal thoughts, nakita nila kaagad ang isang magaspang na pagtingin sa proseso ng pagtatasa ni Lance. Congratulations young Master Saber. Natarante at nambobola si Belinda na parang nagbago ang buong kilos ni Lance matapos niyang makuha ang patunay ng pagiging isang immortal master sa unang baitang, biglang naramdaman ni Belinda ang labis na pagmamahal kay Lance. Tumingin si Stacy kay Lance, at nagbago din ang mga mata. Noong nakaraan, masasabing hindi sapat si Lance para sa kanya, ngunit ngayong nakuha na ni Lance ang titulong First Grade Immortal Pill Master, iba na ito, at least karapat-dapat sa kanyang pagkakakilanlan bilang prinsesa ng Yunluo. Immortal Kingdom, at si Lance ay mas malakas muli sa kanya. Tanong ni Stacy, ngayon ikaw. Nandito na ang assessment, hindi ba dapat susunod na tayong bumalik sa Yunluo Immortal Kingdom? Sinabi ni Lance, ano ang pagmamadali, manatili ng ilang araw. Nais din ni Lance na makipagkita kay Star, at nais ding magtanong ng ilan pang tanong mula kay Master Trisha. Oh! Tumango si Stacy, ang tingin sa mga mata ni Lance ay hindi nakatulad, pilit na nararamdaman tulad ng dati, ngunit isang kusa. Masasabing tahimik na tumalon ang status ni Lance nang makuha niya ang status ng First Grade Immortal Pill Master. Bumalik si Lance sa inn at naghanda na makipagkita kay Star bukas. Gayunpaman, bago pa man makapasok si Lance sa inn, narinig niya ang isang tao sa inn na nagsasabing, hindi ko talaga alam kung saan nagpunta si Pinsan Stacy. I'm sorry. I really don't know. They're just staying at our inn. We don't go over where they go. Sabi ng may-ari ng inn. Narinig ni Stacy ang boses at nagulat siya, si Pinsan Yang Fan. Pagkasabi niyan, ilang tao ang pumasok sa inn, at sigurado, ang pinsan ni Stacy, at isang hindi kilalang kabataan, ay nagtatanong sa tindera tungkol dito. Pinsan. Oy, Pinsan Stacy, bumalik ka? Tinatanong ko lang kung saan ka nagpunta. Lumapit si Yang Fan at isa pang kabataan. Tumingin si Stacy sa binata at ngumiti, Kuya Gustavo, dumating ka na rin. Hehe, Miss Stacy, ilang araw na ang nakalipas, gumanda ka na naman. Matamis na sabi ni Ancient Temple ba sa kanyang labi. Gayunpaman, hindi siya nagustuhan ni Stacy at binatukan lamang siya ng isang ngiti. Tumayo si Lance sa likuran at hindi umimik. Ang sinaunang templong ba na iyon ay tumingin kay Lance at sinabing, ikaw ay kaibigan ng babaeng Stacy, Rendan, tama. Bahagyang tumaas ang mga sulok ng bibig ni Gustavo, na para bang ang pagbanggit kay Rendan ay medyo nakakahiya, kung hindi dahil sa Stacy, hindi niya kailanman kakausapin ang gayong tao hanggang sa mamatay. Hindi nagabalang kausapin siya ni Lance at dumiretso siyang umakyat sa hagdan, habang humihinga, Stacy, halika sa kwarto ko. Oh! Sabi ni Stacy kina Yang Fan at Gustavo, paumanhin hindi ako libre ngayon, bumalik na kayo. Ito. Nanlumo si Yang Fan, sinadya niyang dinala ang Ancient Temple ba para palalimin ang relasyon nila ni Stacy. Sinaunang templo ba ay abala sa pagsasabing, Miss Stacy, hindi mo ba sinabi na kayo ni dating Rendan ay ordinaryong magkaibigan lang? Bakit siya pinapayagang utusan ka? Kasi kaibigan ko siya. Ang isang kaibigan ay hindi kailangang maging masunurin tulad ng isang katulong, Cloud Violet Girl. Galit na sabi ni Gustavo. Tumayo si Lance sa hagdan, huminto at sinabing, ikaw si Gus Eva, tama. Yes, how drop.
Tumingin si Gustavo kay Lance na parang karibal niya. Sinabi ni Lance, gusto mong malaman kung bakit ako sinunod ni Stacy. Okay, sasabihin ko sa iyo. Don't say it. Stacy was busy shouting. Sinabi ni Lance, dahil, gusto ako ni Stacy, sinasamba ako, at handang gawin ang lahat para sa akin. Gustavo, maaari ka nang umalis, wala kang pagkakataon, huwag sayangin ang iyong oras at lakas. Imposible to, paano magugustuhan ng pinsan ko ang isang tulad mo, kahit henyo ka, pero saan kaya? Sigaw niyang Fantian. Ngumuso si Lance, hindi ba, tanungin mo lang si Stacy. Pagkasabi noon, umakyat si Lance, walang masyadong marahas na salungatan sa kanila si Lance, tutal, teritoryo nila ito. Si Fanyang ay abala sa pagtingin kay Stacy at nagtanong, pinsan, sabihin sa pinsan na hindi ito totoo, ang Polaka na ito ay nananaginip lamang. 2027. Napabuntong hininga si Stacy sa loob, naisip niyang may sasabihin si Lance tungkol sa pag-aalay niya ng kanyang kaluluwa. Kailangang sumabay si Stacy sa sinabi ni Lance at tumango, pinsan, pasensya na, nagsinungaling ako sa iyo, tama si Rendan, mahal na mahal ko siya at sinasamba ko siya, kaya sinundan ko siya hanggang dito. Mula sa Yunluo Immortal Kingdom, nang walang anumang kahirapan. Tumingin muli si Stacy kay Gustavo at sinabing, pasensya na po, Mr. Gu, may puso na po ako, salamat sa kabutihan mo sa akin, makakahanap ka ng mas hihigit sa akin, mangyaring bumalik. Hindi. Sigaw ni Gustavo, kung gaano kaganda ang isang babae, halos napagpasyahan niya sa loob na siya ang kanyang asawa, at bilang isang resulta, lumipad mula sa hawakan, at nagustuhan ang isang hillbilly, at ang unang lecture sa kanyang nakaraang buhay. Muling sinabi ni Stacy kay Yang Fan, pinsan, bumalik ka na, aakyat na ako, pinapunta ako ni Renden sa kwarto niya, ayaw ko siyang paghintayin, pasensya na. Pagkasabi nun, umakyat si Stacy, natigilan si Yang Fan doon. Pagkalipas ng ilang segundo, sumigaw si Yang Fan, Stacy, hindi mo siya magustuhan, hindi karapat-dapat sa iyo ang hillbilly na iyon. Gayunpaman, hindi tumalikod si Stacy. Dumating si Lance sa silid, at hindi nagtagal, dumating si Stacy. Rendan, bakit mo ako pinatawag dito? Tanong ni Stacy. You're my slave, hindi ka ba pwedeng tumawag kung walang mali? Oh. Dapat ay kinasusuklaman mo ako sa iyong puso dahil sa pagkagambala sa iyong kasal. Hindi ko gusto ang Gustavo na iyon noong una, pinsan ko ang nag-set up sa akin sa kanya. Sa sandaling ito, sa ibaba, si Gustavo ay mukhang tulala, na inuulit sa kanyang bibig, ako ay nakakagulat na hindi kasing galing ng isang yokel, ha? Nag-aalala si Yang Fan, Brother Gu, okay ka lang ba? Huwag mo akong takutin. Hindi ako kasing galing ng hik, ha? Parang tanga, inulit ni Gustavo ang pangungusap na ito, saka tumawa ng mapait. Nagulat si Yang Fan sa loob, nako, hindi dapat mabaliw si Gustavo, di ba? Kung nababaliw ka, ito na talaga ang katapusan. Sa ngayon, hindi mapakali si Yang Fan kay Stacy at nagpanik, nanginginig si Gustavo. Kuya Go, gumising ka na, huwag kang ganyan, sabay tayong mag-isip ng anumang problema, sigurado akong makukumbansi ko ang pinsan ko, Kuya Go. Gayunpaman, mukhang tanga pa rin si Gustavo, na bumubulong sa sarili, hindi ako makapaniwala na hindi ako kasing galing ng hik, hindi ako makapaniwala na hindi ako kasing galing ng hik, Nababaliw na si Yang Fan, kung talagang nabaliw si Gustavo dahil dito, siguradong hindi makakatakas ang pamilya niya sa responsibilidad, dahil siya ang nagtayo kina Gustavo at Stacy, paano sila papakawalan ng mga tao sa pamilya ni Gustavo? Bakit kailangan mong maging malas, Gustavo, pwede bang itigil mo na ang pagiging walang kwenta mo, isang babae lang, ano? Sigaw ni Yang Fan. Hindi ako kasing galing ng isang yokel, ha? Ang tanga talaga ng ancient temple ba? Sa sandaling ito, maraming tao sa inang nagtipon-tipon, ang ganitong uri ng pampublikong lugar, imposibleng walang makaalam, ang ancient temple ba ay isa man lang sa nangungunang 200 henyo sa Upper Fellows Island, ang kasikatan ay naroon. Sa sandaling ito, nakikita ang ancient temple ba na nababaliw, lahat ay hindi kapanipaniwala. Si Fanyang ay sabik na itapak ang kanyang mga paa, hindi ngayon ang oras para magreklamo tungkol sa kakulangan ng tiyan, ngunit kung paano ito malulutas.
Agad na binuhat ni Yang Fan si Gustavo sa kanyang likuran at dinala siya pabalik sa tirahan niyang upang iulat ito sa kanyang ama. Sa sandaling umalis si Yang Fan, ang buong inn ay puno ng talakayan. Nabaliw pa nga ang sinaunang templo ba, anong klaseng pagkabigla ang naranasan niya. Hindi ko alam, hindi ko lang pinansin. Ilagay mo sa kanila, ang naririnig ko lang, habang paulit-ulit na inuulit ni Gustavo, hindi ako kasing galing ng isang yokel. What do you mean? He's not as good as a yokel, how is that possible, that yokel dying to compare himself with Gustavo? At pagkatapos ay isang tindahan, gusto mo bang malaman kung ano ang nangyari? Hoy, pera. Napasulyap ako sa nagniningning na kilos ng pangalawang bata. Agad namang naghagis ng bag sa shop junior ang mga curious na bisitang iyon na walang pakialam sa pera. Shop daw? Sa aming inn, may ilang bisita mula sa Yunluo Immortal Kingdom na naninirahan. Isa sa kanila ay isang batang babae na nagngangalang Stacy, ang prinsesa ng Yunluo Immortal Kingdom. Napakaganda niya na hindi maiwasan ng isang tao na makalimutan. The Breed. Nagkataon na si Stacy ay pinsan ni Yang Fan, gusto ni Yang Fan na kaibiganin ang sinaunang pamilya, kaya ipinakilala niya ang kanyang pinsan kay Gustavo, kahit na hindi ko alam kung ano ang nangyari, ngunit alam ko na pagkatapos makita ni Gustavo si Stacy, siya ay labis na nagustuhan, at gayon din, si Gustavo ay lubos na nagtitiwala na mapipigil niya ang kagandahan, pagkatapos ng lahat, si Stacy ay isang prinsesa lamang ng isang maliit na bansang engkanto, sa pagkakakilanlan ni Gustavo, siya ay sapat na karapat-dapat. Ang hindi inaasahan na si Stacy ay mayroon ng taong gusto niya, iyon ay ang lalaking kasama ni Stacy na nagngangalang Lance, at ang lalaking ito, si Lance, ay ang reincarnation ni Rendan, ang numero 1 pervert ng Yunluo Immortal Kingdom. Nalaman ni Gustavo ang katotohanan at nabaliw. Wow shit, kaya ganyan. Sa sandaling ito, sa silid ni Lance, walang ideya si Lance na may nangyaring makabuluhang bagay, tumingin lang siya kay Stacy, at habang tinitingnan niya si Stacy, mas nakakatukso siya, kaya ngayon, si Lance ay slapdash. Patuloy na hinahalikan ang mabangong mga labi ni Stacy. Nahihiya si Stacy Z, ngunit hindi man lang siya lumaban, hinayaan si Lance na halikan ang kanyang mga labi. Knock knock knock. Sa sandaling ito, isang mabilis na katok ang nagmula sa pinto. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay tingnan ang aktwal na produkto. Bumukas ang pinto, at nagmamadaling pumasok si Nodo. Wild Beetle, anong problema? Namula si Stacy at nagtanong. Nakita ni Nodo ang pamumula ni Stacy, kaina-hinalang mga mata na nakatingin kay Lance, hindi alam kung ano ang kanilang ginawa, ngunit ang kanilang mga damit ay buo pa rin. Walang oras si Nodo para mag-isip masyado, abala siya sa pagre-report, prinsesa, grabe, may malaking nangyari. Anong malaking bagay? Prinsesa, ang Gustavo na yan, baliw. Nagulat si Stacy, ano ang kinalaman ng kabaliwan niya sa akin, hindi ko siya gusto. Nanlumo si Nodo, prinsesa, dahil hindi mo siya gusto kaya siya baliw. Bumaba lang ako at narinig ko ang buong ina nag-uusap tungkol dito. Hindi naman. Nagulat si Stacy. Medyo nakasimangot din si Lance sa kanyang noo. Totoo, nang marinig ni Gustavo na personal mong sinabi na gusto mo si Rendan, nabaliw siya at paulit-ulit na nagsasabi ng mga kalokohan sa kanyang bibig na mas masahol pa siya kaysa sa isang hik. Ngayon ay kinuha siya ng iyong pinsan na si Yang Fan, marahil ay bumalik sa iyang tirahan. Tumingin si Stacy kay Lance at hindi siya makapagsalita. Ngumuso si Lance, napakawalang kwentang tao. Sinabi ni Nodo, Rendan, hindi ngayon ang oras para magsalita ng mga sarkastikong salita, galit si Gustavo dahil sa iyo ni Stacy, tiyak na lalala ang bagay na ito, sa palagay ko mas mabuting umalis na tayo dito kaagad, hindi ito lugar para manatili ng matagal. Sinabi ni Lance, hindi pa ako handang umalis. Rendan, magkakaroon ng dugo kung ang bagay na ito ay hindi mahawakan ng maayos, kahit na hindi mo iniisip ang iyong sarili, kailangan mong isipin ang prinsesa, kung hindi ka umalis, kailangan kong kunin ang prinsesa at magtago ka muna. 2028. Nagtatago, sa tingin mo kaya mong itago? Rendan, nakikiusap ako. Nakikiusap si Nodo.
Tumingin si Lance kay Stacy at sinabing, wala kang pupuntahan, kung talagang natatakot ka na may mangyari, dumiretso ka sa bahay ng tiyuhin mo, kahit saan ka magtago, hindi ito kasing ligtas ng Yang House, kaya mas mabuting pumunta ng Patago. Good. Tumango si Stacy. Biglang nahiya si Nodo na hinikayat niyang magtago, at hinawakan ang problema ng walang katahimikan ni Lance. Nagtanong si Stacy, ano ang tungkol sa iyo? Ako, dito ako nakatira, sabi ni Lance. Hindi, delikado. Si Stacy ay abala sa pagpigil nito. Kumunat ang mga kilay ni Lance habang tumawa siya ng mahina, maaari ko bang intindihin na may pakialam ka sa akin? Ako. Natahimik si Cloud Violet saglit, ayaw lang lumabas sa bibig niya, at iyon nga ang sinabi niya. Siyempre may pakialam ako sa'yo, kasi kung mamatay ka, mamamatay din ako. Sabi ni Cloud Violet. Patawarin mo ako kung hindi mo ako gusto, sabi ni Lance. Tama, nasa mga kamay mo lang ang buhay ko. Abala si Stacy, hindi siya naniniwala na mai-inlove din siya kay Lance. Hinayaan ni Lance na kunin ni Wild Moth si Stacy. Tungkol naman kay Belinda, sinabihan siya ni Lance na pumunta sa isa pang inn, walang sino man dito ang nagmamalasakit sa pagkakaroon ni Belinda. Tahimik na umalis si Lance sa inn at nagtungo sa isang lugar na tinatawag na Star Music Square. Ang Star Music Fang ay isang lugar tulad ng isang engranding teatro na dalubhasa sa pagtugtog ng musika at pagkanta at pagsayaw. Hindi talaga naiintindihan ni Lance kung paano magbubukas ang pamilyang star ng isang lugar na tulad nito, nakahanap si Lance ng isang kapwa nagngangalang Shin. Hello, anong maipaglilingkod ko sa'yo? Ang pangalan mo ay Shin, ako si Lance. Ikaw si Lance. Oo. Nalampasan ka ni Starro, at sinabi niya na maaari mong ipasa ang anumang gusto mo sa ngalan ko, ngunit pansamantala, si Miss Starro ay nasa retreat. Gaano katagal ang retreat? Star, ito ay halos isang buwan ng pag-iisa, at sa buwang iyon, kung may kinalaman ka rito, hiniling niya sa akin na dalhin ka kay Tio Alan. Ano ang problema mo? Umiling si Lance, hindi, nandito lang para makita. Kung ganoon, sige. Hindi hinanap ni Lance si Alan, walang kwenta, hindi naman siya naghahanap ng proteksyon. Bumalik pa rin si Lance sa inn. Sa ngayon, sa tirahan ni Yang. Pare, kumusta? Kailan ba gagaling si Gustavo? Sa isang silid, nag-aalalang tanong ni Yang Fan. Sentimo, ewan ko, baliw ang walang kamatayan, walang paraan para iligtas siya, makakaasa lang siya sa sarili niyang isipan, pag nalaman ng isip niya, natural na gising siya, kapag hindi na siya nakalabas, saka siya magiging baliw magpakailanman. Tapos na, siguradong hindi tayo pababayaan ng Ancient Family, talagang banibiro din tayo ni Pinsan Stacy. Ano ang saysay ng pag-uusap tungkol dito ngayon? Ang pinakamalaking kasalanan sa bagay na ito ay sa amin, kami ang nag-set up sa kanila, si Stacy ay may karapatang hindi magustuhan ito. Kami ay masyadong nagmamadali, hindi namin naisip yon. Ang relasyon ni Stacy sa Rende na iyon, kaya lang basta-basta kaming nag-set up sa kanila. So ano ngayon? Sa puntong ito, masasabi mo lang na hindi ka namin ipinakilala, na nagkataon silang nagkita, na si Gustavo ay umibig kay Stacy at hiniling sa iyo na ipakilala siya. Masaya kang itinakda sila sa moral na obligasyon bilang isang kaibigan. Sa palagay ko ay walang sino man ang naghihinala sa iyong mga motibo, pagkatapos ng lahat, si Stacy ay talagang napakaganda, at ang sinaunang pamilya ay nais ding magligtas ng mukha, kaya't wala silang gagawin sa iyo tungkol sa bagay na ito. Mabuti, pagkatapos ay ibabalik ko kaagad si Gustavo sa pamilya Go at linawin ang mga bagay sa pamilya Go. Pumunta ka ng mabilis, subukang pabalikin si Gustavo bago bumalik ang balita sa pamilya Go, at linawin ito sa pamilya Go. Tandaan, ang lahat ng sisi ay napupunta kay Gustavo, ang implikasyon ay walang sikmura si Gustavo para dito. Manam. Agad na dinala niyang Fan ang Go Temple ba at nagtungo sa Go family. Makalipas ang kalahating oras, sa isang malaking bulwagan ng sinaunang pamilya, may nakatayong higit sa 100 malalakas na lalaki, mahigit 100 malalakas na lalaki ang lahat ay tumingin sa malaking bulwagan, may katangahang sinasabi na sila ay mas mababa sa isang maburol na Go Temple ba. At si Yang Fan ay nakatayo sa gilid, tahimik, ipinaliwanag niya ang lahat.
Isang malakas na lalaki mula sa sinaunang pamilya ang sumampal at sumampal sa mukha ni Gustavo. Walang kwenta, kayang gawin sa'yo ng babae yan. Gayunpaman, pagkatapos ng sampal, ang Gu Temple ba, na hindi matino, ay tila mas malala pa, na yamakap sa isang alilang babae at nagsasabing, Stacy, gusto kitang pakasalan. Sa oras na ito, si Lance ay nagsasanay sa inn. Kinabukasan, bago pa man imulat ni Lance ang kanyang mga mata, narinig niya ang isang malakas na katok sa pinto. Kinawian ni Lance ang kanyang kamay at automatikong bumukas ang pinto. Tanging nakita ito ay ang kasama ng inn. Ano ang hinahanap mo sa akin? Sir Lance, may malaking nangyari. Anong malaking bagay ang nangyari? Kapatid ni Gustavo, pumunta si Gustavo sa aming inn at nagtatanong kung nasaan ka ngayon, sa tingin ko ay pupunta siya rito sa lalong madaling panahon. Kaya siya ay dumating upang ipaalam ng maaga. Guanda. What the heck? Never seen it. Senior Lance, wala kang alam, ang kapatid ni Gustavo, si Gustavo, ay isang tunay na henyo. Si Gustavo ay nireranggo sa loob ng 150 sa pre-human immortal na listahan, ngunit ang kanyang kapatid na si Gustavo, ay nireranggo sa nangungunang 20. Ano? Top 20. Tama, eksaktong 20. Ang lakas ng babaeng to, hindi ordinaryo, mag-iingat ka aalis muna ako. Pagkasabi nun, nakaramdam ng pag-atres ang kasama. Hindi nagtagal, isang babaeng nakasuot ng pula ang sumugod at dumiretso sa kwarto ni Lance. Hindi pa man lang tumayo si Lance. Ikaw ba ang reincarnation ng numero 1 pervert, Brendan? Ikaw ang nanakit sa damdamin ng kapatid ko sa asong iyon na si Stacy. Galit na galit ang babaeng nakasuot ng pula. Dahan daw ang tumayo si Lance at tiningnan si Guanda, medyo maganda siya, tuwid ang kanyang figure, at malaki ang kanyang mga suso, gayunpaman, ang kanyang mukha ay mukhang hindi kasiya siya, isang mabangis at masamang tingin. Sinabi ni Lance, ikaw ang sikat na Gu, tama ba? Kilala mo ako. Hehe, ang henyo ay nagreranggo sa ika-20 sa pre-human immortal na listahan ng rangkang sa Sanshenshu, Guanda, na hindi nakakakilala sa kanya. Binigyan ni Lance ang isang maliit na tapik sa likod. Gaya ng inaasahan, ang mga tao ay gustong purihin, at si Guanda, na mukhang mabangis at masama, ay bahagyang gumaan. Natatakot, Hahaha, ako, Lance, hindi kailanman natakot sa sino man sa buhay ko, baka narinig mo na natalo ko si Yang Feng sa isang galaw noon. What so what? Yang Feng is nothing, matatalo ko rin siya sa isang galaw. Tumaas ang tingin ni Guandegu. Sinabi ni Lance, pinadala ka ba ng pamilya mo dito para hanapin ako ngayon? Mali, nagpunta lang ako sa iyo sa ngalan ko. So, anong gusto mo sa akin? You and that bitch Stacy hurt my brother, what do you think I'm looking for you for? Nasaktan. Bakit hindi mo sinabi sa akin na kapatid mo pala ang walang kwenta at baliw sa isang babae? 2029. Tumahimik ka. Sigaw ni Guandegu. Sinabi ni Lance, gusto ng kapatid mo si Stacy, at gusto ako ni Stacy, kaya baliw ang kapatid mo, napakasimpleng bagay lang, at pribado mo akong guguluhin, kung ipapadala ka ng pamilya mo dito, kung gayon ipinapakita lang kung bakit ang iyong pamilya ay may kakulangan ng kagandahang loob gaya ni Gustavo, dahil, ang iyong pamilya ay wala ring kagandahang loob. You are talking nonsense, I told you. This is just my personal move. Guanda, isa ka ring babae na sinasamba ng maraming tao at itinuturing na isang kilalang tao sa Upper Fellows Island. Kalokohan, ang mga may gusto sa aking babae ay maaaring pumila sa isang kalye. Ngumuso si Guandegu. Sinabi ni Lance, kaya, kung ang lahat ay walang silbi gaya ng iyong kapatid, hindi ba't mayroong buong kalye ng mga tao sa Upper Yama Continent na mga baliw? Anong ibig mong sabihin? Sinabi ni Lance, hindi ba't sinabi mo na mayroong isang buong kalye ng mga lalaki na nagkakagusto sa iyo? Sigurado ka bang hindi mo gusto ang sino man sa mga lalaki sa kalyeng ito, at kung ang lahat ng mga lalaki sa kalyeng ito ay katulad ng iyong kapatid? Sinong baliw kung ayaw sa kanya ng babaeng gusto niya, may kalye bang puno ng mga lalaking baliw? Nagulat si Guanda, parang may sense, tama ba talaga ang kapatid niya?
Natarante ang reaksyon ni Guande at sinabing, Lance, ayokong maging matagal sa iyo, napakahusay mo sa iyong bibig, hindi kita nakakausap, hindi ako pumunta dito ngayon. Para paglaruan ang bibig mo. Tumawa si Lance at sinabing, Guanda, gusto mo ba talaga akong kalabanan? Well, nabasa ko na babae ka, kaya hahayaan kitang gumawa ng unang hakbang. Lance, hindi kita aawayin dito, ipaglalaban kita hanggang kamatayan, maglakas loob ka ba? Anong hindi dapat manggahas? Fine, bukas ng tanghali, Thunder Dueling Stage, see you later, at dalhin mo na rin ang asong iyon na si Stacy. Gagawin ko. Hindi, gusto kong makita ng asong iyon na si Stacy sa sarili niyang mga mata kung paano ka parang aso sa aking mga kamay, at gusto kong pagsisihan ni Stacy kung paano niya pinili ang isang talunan na tulad mo. Sabi ni Guanda. Sinabi ni Lance, ang bagay na ito ay walang kinalaman kay Stacy. No, if I say it's relevant then it is, forget it, I'll go find her myself, I know she's in the young residence. Ngumuso si Guanda at naglakad palayo. Pinagmasdan siya ni Lance na lumipad palabas sa bintana, bahagyang kumunot ang kanyang mga kilay. Maaaring ngayon lang ginawa ni Lance, ngunit hindi ginawa ni Lance, dahil iniisip ni Lance kung natalo niya si Guanda bukas sa buong pagtingin ng publiko, lumabas din ba ang katanyagan ni Lance sa Upper Feian Continent. Pagkalapag ni Guanda sa lupa, isang katulong ang abalang lumapit at nagtanong, Miss Ayan, ba, nahanap mo na ba ang Lance na iyon? Nahanap ko na, tara na, pumunta na tayo sa young residence at hanapin ang asong iyon Stacy, gusto ko siyang ipahiya at ipakita sa kanya kung gaano siya kasama. Mabuti. Mabilis na nakarating si Guanda sa young mansion. Marami sa mga babae at dalaga ng young mansion ay tumingin kay Guanda ng may labis na paghanga. Guanda, nandito ka. Lumakad si Yang Fan na may masikasong mukha, tinitingnan ang nakakaantig na katawan at napakagandang mukha ni Guanda, si Yang Fan ay nabalisa. Sa kasamaang palad, sa susunod na segundo, bumaantong hininga si Yang Fan, dahil hindi siya sapat para sa isang tao. Bukod dito, alam din ni Yang Fan na si Guanda ay mayroon ng isang taong gusto niya, isang napakatalino na level 1 Immortal Pill Master, at ang taong nagustuhan niya ay mayroon ding master ng level 3 Immortal Pill Master. Tumingin si Guanda kay Fan Yang at ngumuso, lazy toad. Ang mukha ni Yang Fan. Isang sandali ng kahihiyan, ang dahilan kung bakit siya tinawag ni Guanda na isang tamad na poloka ay dahil si Yang Fan ay lihim na nagpahayag ng kanyang pagmamahal sa kanya noon, ngunit hindi ko inaasahan na si Guanda ay hindi magbibigay sa kanya ng anumang mukha at direktang tinawag siya. Isang poloka. Nasaan si Stacy? Say. Pinsan ko. Sabihin mo o hindi. Fine, I'll say. Agad na sumenya si Yang Fan sa ilalim ng tingin ni Guanda. Sa isang bulwagan, natagpuan ni Guanda si Stacy, na nakikipag-usap sa ilang pinsan. Ang iilang pinsan na iyon ay nagpapayo kay Stacy na iwan si Lance, ang unang lecture sa kanyang dating buhay, kung ano ang dapat gawin. Gayunpaman, nanindigan si Stacy na hindi siya magugustuhan ng iba, at sinabing hindi niya gusto ang background at family history. Narinig ito ni Guandego, na nagkataon lang na pumasok, at lalong nagalit. You're that bitch Stacy. Masungit na sabi ni Kubyumba. Ikaw. Miss Guanda. Oh, ikaw pala, anong gusto mo sa akin? Kung nandito ka rin para kumbansihin akong makasama si Gustavo, then forget it, wala akong magugustuhan kundi si Rendan, kahit siya ang number 1 lecher. Sa kanyang nakaraang buhay, maging sa buhay na ito. Bitch! You think so? Even you are worthy of marrying into my family, delusion. I came today, but to inform you na bukas ng tanghali, punta ka sa Thunder Dueling Stage, may makikita kang surpresa. Anong ibig mong sabihin? Bukas malalaman mo na ang lalaking gusto mo ay hihiga sa paanan ko na parang aso. Ikaw? Makikipagduel ka kay Rendan. Lumakad tayo si Guanda na may halong galit. Ang mga pinsan ni Stacy ay natigilan, si Guanda ay ang ika-20 na ranggo na henyo. Sabi ng isa sa mga pinsan ni Stacy,
Stacy, buti na lang pumunta ka doon bukas, tutal wala ka namang nakitang henyo sa Yunluo Immortal Kingdom, kaya nalilito ka sa renden na iyon, pumunta ka doon bukas at tingnan mo. Mas tunay na mga henyo, siguro, maramdaman mo na ang renden na iyon, ito ay talagang walang iba kundi iyon. You'll see more? Mamuulat ang mata mo? Baka pagbabalikan mo yung unang pervert na yon, hindi ka na makaramdam ng interes sa kanya. Hinimok ng lahat si Stacy na makita ito. Medyo nag-aalala si Stacy kay Lance sa loob ng ilang kadahilanan, maaaring may nararamdaman talaga siya para kay Lance, medyo. Hindi, siguradong hindi. Dahil nasa kamay niya ang buhay ko, kapag may nangyari sa kanya, tapos na rin ako. Stacy admonished herself internally. Nang lumabas si Gwanda sa gate ng residence ng Yang, agad na inalok ni Yang Fan ang kanyang mabuting pakikitungo at sinabing, Gwanda, I'll see you off. Sa loob ni Yang Fan ay tila gustong subukang muli upang makita kung maaari niyang ituloy si Gwanda. Gayunpaman, huminga si Gwanda, Yang Fan, huwag mong sayangin ang iyong enerhiya. Dapat mong malaman na ikaw ay 100,000 milya ang layo kumpara kay Gao Qiyong, siya ay isang first grade Immortal Master at may third grade Immortal Master, at ikaw, isa ka lang asno sa harap niya. Napahiya si Yang Fan. Mataas ang tingin ni Guandago at lumakad siya palayo. Bukas ng tanghali, agad na kumalat ang balita tungkol sa tunggalian ni Gwanda kay Lance. Sigurado akong bukas, hindi matatahimik ang Thunder Dueling Stage, kung tutuusin, si Gwanda ang ika-20 ranggo na henyo, habang si Lance, na numero 1 lecher sa kanyang nakaraang buhay, at higit sa lahat, ginawa rin niya si Guji. Babaliw. Pagkalipas ng ilang oras, sa isang tiyak na tahimik na patio, isang magandang babae ang nag-aaral ng walang kamatayang mga table task nang pumasok ang isang alilang babae na nakadamit pambabae. Miss Celestial Fragrance. 2030. Ano yon? Yung taong pumunta sa lugar natin ilang araw na ang nakalipas, parang may nangyari. Nagsalubong ang mga kilay ni Trisha, sinong tao? Kaya lang, yung lalaking dinala rito ni Miss Starlot, at nag-mentoring ka, matalino daw. Ano ang nangyari sa kanya, Xiaomi Reincarnation? Healed. Si Trisha ay abala sa pagtatanong, nakaramdam ng kaunting awa sa isang tao na medyo henyo, kung patuloy siyang magpino ng mga table tasks, tiyak na magkakaroon siya ng ilang tagumpay sa hinaharap. Hindi. Isa-isang sinabi ng dalagang iyon ang narinig niya kay Trisha. Medyo nagulat si Trisha, si Gwanda ay hindi isang alchemist, paano niya hamanin si Renden? Wala akong alam dyan. Hindi dapat ganoon katanga si Renden para mabugbog. Sa isip ni Master Trisha at nagpas siyang tingnan ito bukas. Ang susunod na araw ay darating dito sa isang iglap. Madaling araw, maraming tao ang pumunta sa Thunder Dueling Stage, at bandang 11:00 ng umaga, ang Thunder Dueling Stage ay siksikan na sa mga tao. Si Gwanda ay dumating sa stage ng Thunder Dueling sa madaling araw at naghihintay doon para kay Lance. Iminulat ni Lance ang kanyang mga mata bandang 10 AM at tinapos ang kanyang Immortal Machine Spitting. Tiningnan ni Lance ang oras at sinabing, malapit na akong umalis, hindi ako pamilyar sa Upper Yama Continent, mas mabuting umalis ako ng maaga. May tiwala ka ba? Tanong ni Belinda Maria. I don't get it. Ipaglaban mo tapos sabihin mo, hindi naman ako mahihiya, manalo man o matalo. Hindi, kapag natalo ka, bubugbugin ka. Then beat her? Sige. Want to go. If you want to go, go together. Agad na tumungo sina Lance at Belinda sa Thunder Dueling Stage, naghahanap ng 1 oras at kalahati bago natagpuan ni Lance ang lugar na ito. Nandito na si Rendan. Nang dumating si Lance, may nakakilala sa kanya, marahil ay isang tao sa inn. Lumipad ng diretso si Lance patungo sa Thunder Dueling Stage, at nakita ni Lance na nakatayo na si Guandago sa dueling stage. Diretso na dumaong si Lance sa entablado ng dueling sa buong view ng lahat. Nang makarating si Lance sa entablado ng dueling, hindi mabilang na mga tingin ang lumitaw. Sa sandaling ito sa karamihan ng mga manunood, magkasamang nakatayo si Stacy at ang kanyang mga pinsan. Tiningnan ni Stacy si Lance sa singsing, sisi at gwapo, nang walang kahihiyan, pakiramdam na medyo kaakit-akit. Tahimik na sinabi ni Stacy Inner, magsaya.
Gayunpaman, ang mga pinsan ni Stacy, nahihiyang nagsabi, ngayon, makikita ko kung paano siya bugbugin ng kalahating kamatayan ni Gu Zhanba. Isang bumpkin ng bansa mula sa Immortal Kingdom, at sinusubukan pa rin niyang gumawa ng mga alon dito. Stacy, sa pagkakataong ito ikaw, ang taong gusto mo, ay hindi kasing ganda ng iniisip mo sa iyong puso. Ikaw, takip sa mata, kung diretsong sabihin, pula ka sa ilalim ng balon, iniisip na ang langit ay kasing liit lamang ng bibig ng balon. Bahagyang ngumiti si Stacy, medyo nag-aalala din siya sa loob, ngunit sigurado si Stacy sa loob, kahit na bogbog talaga si Lance ngayon, hindi niya iisipin na masama si Lance. Nanginginig si Stacy sa loob, maaari ba, talagang may nararamdaman siya para kay Lance, tama ba? Bakit pa ipanganak ang ideya? Sa ngayon sa dami ng mga manunood, may isa pang kakilala, iyon ay si Master Trisha, ngunit si Master Trisha ay nagbihis sa harapan, kaya walang nakakilala sa kanya, ayaw niyang magdulot ng kaguluhan. Sabi ni Master Trisha sa kanya heart, itong hanggal na batang ito, talagang darating para bugbugin. Nasaan si Starrose? At hindi siya pinipigilan ni Starro. Napuno ng pagdududa si Master Trisha, akala niya ay alchemist lang si Lance. Tahimik ang eksena. Sa entablado ng dulang, umikot ang tingin ni Guru Angba at sinabing, "Number 1 pervert, dumating ka na sa wakas, matagal na kitang hinihintay." Sinabi ni Lance, sa tuwing may laban, palaging nagsisimula ang kalaban ko sa pangungusap na ito, pagod na ako, kuwan ba, bilasan natin, maaaring dumating si Lance ngayon, mahirap na pagpiga ng oras. Ikaw. Nakita ni Guande na si Lance ay napaka-wild, isang duel sa kanya ay nangangailangan pa rin ng matinding pagpiga ng oras. Lance, mamaya makikita ko kung gaano ka-wild, gusto kong humiga ka sa ilalim ng palda ng granada ng tiya mo. Sabi ni Guanda. Sinabi ni Lance, seryoso, wala akong pakialam kung ang paghiga sa ilalim ng iyong palda ay hahayaan akong gawin ang iyong bagay. Ikaw. Galit na galit si Guanda. Ang mga manunood, gayunpaman, ay napawaw, karapat-dapat na muling magkatawang tao bilang Rendan, sobrang kulot. Ayaw nang magsalita ni Guande nang walang kaparerekon, nakataas ang kanyang mga kamay, at ang kanyang mga kamay ay biglang naging dalawang kulay, isang pula at isang itim. Swoosh! Ang buong katawan ni Guande ay sumugod patungo kay Lance, kung titingnang mabuti, makikita ng isang tao na sa katunayan ay hindi gumagalaw si Guanda. Ang pagmamadali patungo kay Lance ay isang ilusyon lamang, pati na rin ang isang napakalakas na spell, isang spell na kahit anong tugon ni Lance, tiyak na makakatanggap siya ng matinding suntok. Ang spell na ito ni Guande ay tinawag na Vault of the Heavens, at narinig na kapag isinagawa hanggang sa pinakamakapangyarihan nito, kaya nitong takpan ang langit. Si Guande ay lubos na nagtitiwala sa kanyang sarili, ang spell niyang ito ay maaaring may rank sa buong Upper Felosian Continent, at ito ay itinuro sa kanya ng isang misteryosong malakas na lalaki bilang kapalit ng hindi sinasadyang pabor. Ang puso ni Lance ay humanga, ang spell na ito, talagang malakas ito, malamang na hindi ito mas mababa sa silence art ni Lance, maliban sa malinaw na hindi ito sinanay ni Guande Gu, kung hindi sana manalo si Lance. Si Lance ay agad ding nagsumite ng silence art. 10,000 Bones Blossom. Wow! Ang paggalaw ni Lance ay parang 12-12 ng lantang buto, bawat lantang buto ay namumulaklak na parang bulaklak, at sa wakas, ang bulaklak ay parang bibig na kumakain ng mga tao, kumagat sa gurumba ng sabay-sabay. Namutla si Guanda, naramdaman ang lakas ni Lance. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Guande na isa pang kaparehong malakas na spell ang umaatake sa kanyang likuran. Bago at pagkatapos, dumating ang dalawa. Biglang nakaramdam ng kawalan ng magawa si Guanda, hindi niya alam kung haharapin ang harap o likod. Sandali lang, ang pag-atake sa harap at likod, tulad ng dalawang sampal, at si Guanda, na nasagi sa gitna, ay na-flat sa sampal na parang lamok. Guande ay bumagsak sa lupa sa isang gulo sa buong view ng karamihan, ang kanyang mga mata ay dilat. Naghiyawan ng mga tao, itong tunggalian, napakabilis na natapos, hindi man lang sila nagkatinginan, si Guande ay parang lamok, napadpad sa sampal. Lahat ay tumingin kay Lance na hindi makapaniwala. Mabilis na bumangon si Guande at hindi sinasadyang tumingin kay Lance.
Sinabi ni Lance, Gwanda, hindi mo ako kalaban-laban, mataas ka at mapagmataas, ngunit sa kasamaang palad, hindi mo man lang matalo ang isang Immortal Pill Master, anong yabang ang mayroon ka sa harapan ko? Si Gwanda ay abala, Immortal Pill Master. Ano ang ibig mong sabihin? Kinuha ni Lance ang kanyang first grade Immortal Master Identity Crystal at sinabing, ako, si Tang, ay isang first grade Immortal Master. Paano ito posible? Natigilan ang lahat kung magdagdag si Lance ng isa pang first grade Immortal Master Identity, kung gayon ang katayuan ni Lance ay magiging pambihira, at si Gwanda ay talagang walang mga kwalifikasyon upang tumayo ng mataas sa harap ng Lance. Ang Immortal Sense ni Gwanda ay dumaan, at sigurado, si Lance ay isang first grade Immortal Pillar Master. Heavens! Ikaw? Isa ka pa ring first grade Immortal Pill Master. Natigilan si Gwanda, hindi lang siya binugbog ng taong hinamak niya, kundi isa ring grade isang Immortal Pill Master. Lahat ng nasa eksena ay hindi rin makapaniwala sa sandaling iyon. Si Stacy ngayon, na nakikita ang hindi makapaniwalang mga tingin ng lahat, biglang nakaramdam ng pagmamalaki sa loob. Siya ay isang grade isang Immortal Dan Master. Ang mga pinsan ni Stacy ay nasa tulalang kalagayan din sa sandaling ito. Siyempre, sa dami ng tao, nabigla rin ang Heavenly Fragrance Master na iyon, he's actually so genius in terms of strength, even better than in terms of immortal pills, gosh. Forget what they doing, keep on doing.